Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillahil Karim, wa ala alihi wa ashabi, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, purihin natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga biyaya at patnubay na ipinagkaloob sa atin. Dudugtungan natin ang nakaraan na topiko natin, yung aral na makukuha sa Suratul Luqman at ang payo ng Luqman al-Hakim sa kanyang anak. Mga gininto ang payo ng Luqman al-Hakim. Ngayon, dito tayo sa pangalawang advice na sinabi ni Luqman al-Hakim sa kanyang anak. Nabanggit sa loob ng Quran ala lisan ni Luqman al-Hakim, qala subhanahu wa ta'ala, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ashkur li wa liwalidayka wa ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sa aya na ito ay napakahalaga, lalo na sa mga kapatid nating balik Islam na sila niyakap nilang Islam, ngunit sa kanilang mga magulang ay disagree na ayaw sumunod o ayaw maniwala o ayaw dugtungan, ayaw nilang pumasok ang kanilang mga anak sa Islam dahil galit sila. Minsan yung mga anak nila, tinatakwil nila pag nagbabalik Islam na. Minsan naman, tinatrato nila namang hindi maganda. Ito yung napakagandang advice ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at aming inutusan ang mga tao na maging mabuti sa kanilang mga magulang. Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahn. Ang pagiging mabuti sa mga magulang dahil tayo ay dinala nila sa kanilang sinapupunan ng may kahinaang sa ibabaw ng kahinaan. Ibig sabihin, napakahirap na sitwasyon ang pagdadala, ang pagbubuntis ng ating mga ina sa atin. Kaya pinayuhan tayo na maging mabuti at respetuhin sila. Wa fisaluhu fi 'amain. At yung pagpapasuso sa mga bata, sa mga anak nila, ang magulang aabot ng 2 taon. Ganun katindi at ganun kahirap ang kanilang dinanas ng mga ina, ng mga ina natin. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anishkur li wa liwalidayka wa ilayya al-masir. At kayo ay magpapasalamat sa akin, sabi ng Allah, at ganun din magpapasalamat kayo sa inyong mga magulang. Mga kapatid sa Islam, ang aya na ito ay para bang natinuruan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang. Ito ay binanggit sa loob ng Quran. At pagkatapos dito, pagsunod sa samba sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagrespeto sa mga magulang. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sa ibang aya binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos inutos ng Allah ang sambahin siya na nag-iisa at magrespeto at mahalin ang kanilang mga magulang. Mga kapatid sa Islam, ang pagpapasalamat sa mga magulang, binanggit dito ang ina. Nagdanas ng hirap kapag bubuntis sa pagpapalaki at pagpaaruga sa atin. At ipagpapasalamat natin, appreciate ang mga kanilang mga sakripisyo sa atin. Dahil napakahirap at ito ay hindi kayang bayaran ng mga ari-arian, hindi kayang bayaran ng mga salapi. May isang kwento, isang Yamani na dala-dala niya, bit-bit niya sa ang kanyang nanay, nag-hajj siya, at nakita niya ang Khalifa, ang anak ni Umar ibn Khattab. Tinanong niya, "O Khalifa, nabayaran ko na ba, nasuklian ko na ba ang aking magulang sa aking ginawa?"
Dahil nag-hajj siya, bitbit niya, nasa balikat niya ang kanyang nanay. Nag-ikot siya sa Kaaba. Sabi ng Khalifa, ang ginawa mo ay napakalaking ibada. Napakalaking ibada, ngunit kung ang usapan ay nabayaran mo na o nasuklian mo, kailanman hindi masusuklian ng mga magulang. Kaya kung ano man ang narating mo sa buhay ngayon, wag na wag mong kalimutan pasalamatan ang iyong nanay. Lalo na sa katandaan nila, wag nating silang iwanan at pabayaan. Wag nating i-abandon. Dahil kahit malakas ka pa magsala, malakas ka magsaka, malakas ka magsadaka, malakas ka mag-ayuno, kung ikaw ay pinapabayaan ng iyong magulang, walang silbi ang lahat ng iyong ibada. Hindi din tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang kasiyahan ng Allah ay kasiyahan nandoon sa kasiyahan ng mga magulang. At ang galit ng Allah, nasa galit ng mga magulang natin sa atin. Iyadan billah. Kaya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahada, kung kayo ay hihilain nila o uutusan upang gumawa ng shirk, upang gumawa ng masama, fala tutihuma, huwag nyo silang sundin. Huwag nyo silang sundin. Wasahibuma fid dunya ma'rufa. At pakitunguan sila na pagagandang asal. Kahit pa ang nanay natin ay Kristiyano, ibang relihiyon, patuloy pa rin ang pagrespeto natin sa kanila at paggalang, at huwag na huwag natin silang iiwan sa lahat ng bagay. Kung marangyaman ang iyong buhay ngayon, dapat ipadama mo sa kanila. Mga kapatid, ang magulang ay daan patungo sa paraiso at rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipagkaloob sa atin ang pagmamahal sa ating mga magulang sa puso natin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.